Karamihan sa mga tao ay naniniwalang sila ay nag-iisip, kahit ang katotohanan ay tumutugon lamang sila sa pressure. Kumikilos sila kapag inaasahang kumilos. Nagsasalita sila kapag ang katahimikan ay pakiramdam nila ay delikado. Inaangkin nila ang mga opinyon, hindi dahil tunay itong umaayon sa kanila, ngunit dahil pag wala kang opinyon ay parang tumayo ka ng hubad sa gitna ng bagyo. Ang pag-iisip na mag-isa ay nangangailangan ng tapang na karamihan ay hindi kailanman nade-develop. Kailangan umupo sa gitna ng kawalan ng katiyakan, labanan ang comfort ng pagsang-ayon, at hayaang lumalim ang mga kaisipan ng walang mga agarang pagpapatunay. Kaya sa halip, hinahayaan na lang ng mga tao na ang agos ang magpasya. Hinahayaan nilang ang karamihan ang maunang gumalaw. Hinahayaan nilang ang ingay ang magtakda ng direksyon. Hinahayaan nilang ang pag-aproba ang magbibigay ng kahulugan. Hindi ito kamangmangan. Ito ay pag-iwas. Pag-iwas sa katahimikan. Pag-iwas sa pagsusuri ng sarili. Pag-iwas sa tahimik na pagkaunawa na kung wala ang karamihan, hindi nila alam kung sino sila. At kung ikaw yung taong matagal nang nagmamasid nang hindi nakikilahok, dun mo ito sisimulang makita. Hindi bilang mga individual, kundi bilang isang sistema, isang paulit-ulit na siklo. Ang kalikasan ng siklo. Hindi agad maingay ang siklo. Ito ay banayad. Nagkukunwari itong kultura, koneksyon at normal na pag-uugali. Ginagantimpalaan nito ang bilis kaysa sa lalim, ang reaksyon kaysa sa pagninilay, at ang pagiging nakikita kaysa sa tunay na laman. Tinuturuan nitong ipagkamali ng mga tao ang galaw bilang pag-unlad at ang ingay bilang kahalagahan. Kapag nasa loob ka na nito, bihira nang may magtanong. Bakit? Dahil binibigyan sila ng siklo ng mga instructions. Binibigyan sila ng siklo ng pakiramdam ng kaligtasan. Binibigyan sila ng siklo ng pagkakaabalahan para hindi na sila mag-isip. At ang pag-iisip, yung totoong pag-iisip, ang sisira sa lahat ng mga bagay kung saan nila itinayo ang kanilang identity. Unang yugto, panggagaya. Ang panggagaya ang entry point. Nagsisimula ito sa simpleng takot, ang pagnanais ng isang bagay ng mag-isa. Kapag ang pagnanais ay hindi sinasalamin ng iba, pakiramdam nila ito ay hindi lehitimo. Kaya't sinusuri ng mga tao ang kanilang paligid. Tinitignan kung ano ang hinahangaan, kung ano ang uso, kung ano ang mga ginagantimpalaan, at dun sila umaayon. Hindi nila tinatanong kung bagay ba ito sa kanila. Tinatanong nila kung bagay ba sila dito. Ang mga uso ay nagiging mga blueprint. Ang pag-aproba ng lipunan ay nagiging kompas. Ang kasikatan ay nagiging patunay ng pagiging tama. Hindi na binubuo ang mga opinyon, pinipili na lamang. Pati kumpiyansa ay nagiging palabas. Ipinapakita ito kapag may pagkakataong mapalakpakan at binabawi kapag may lumilitaw na pagtutol. Walang nakaugat sa loob, lahat ay may kondisyon. Tinatawag nila itong pag-angkop. Tinatawag nila itong pagiging mature. Tinatawag nila itong pagiging well-adjusted. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito ay may tahimik na pagsuko. Ang desisyong ipaubaya sa iba kung sino ang maaaring maging hinaharap nila. Yan ang unang kandado ng siklo. Ikalawang yugto, ang pagka-adik sa pagpapatunay. Kapag ang identity ay ipinuubaya na sa iba, natural na susunod ang pagdepende. Bawat kilos ay kailangan ng saksi. Bawat paniniwala ay kailangan ng pagpapatibay. Bawat emosyon ay kailangan ng kumpirmasyon. Kapag walang tugon, unti-unting gumagapang ang pagkabalisa. Ayos lang ba yon? Naiintindihan ba nila? Nakita ba nila ako? Kaya bumabawi sila. Mas nagsasalita sila, hindi para makipag-usap, kundi para tiyaking may presensya. Mas nagpo-post sila, hindi para magpahayag, kundi para patunayan ang pagiging mahalaga. Sobra-sobra silang nagpapaliwanag, hindi para luminaw, kundi para maging ligtas.
Isinasalaysay nila ang bawat intensyon para walang magkamali ng intindi. Inuuna na nilang ipagtanggol ang bawat desisyon para maiwasan ang panghuhusga. Pinapakinis nila ang bawat matulis na bahagi para hindi masakit ang pagtanggi kapag dumating. At ironically, habang mas marami silang sinasabi, mas kaunti ang tunay na kahulugan. Dahil wala ni isa ron ang nagmumula sa katiyakan. Lahat ay nagmumula sa takot na mawala. Ang ingay ay nagiging paraan para mabuhay. Ang reaksyon ay nagiging hangin. Ang katahimikan para sa kanila ay hindi kapayapaan. Isa itong banta. Bakit kinatatakutan nila ang katahimikan? Ang katahimikan ay hindi tumutugon. Hindi ito nagbibigay ng katiyakan. Hindi ito nakikilahok sa palabas. Pinipilit ng katahimikan ang paghaharap. Sa katahimikan, walang palakpak na masasandalan. Walang panlabas na pagpapatunay na mahihiram. Walang distraction mula sa mga tanong sa loob na tahimik na naghihintay. Sino ako kung walang tugon? Ano ang pinaniniwalaan ko kung walang pagsang-ayon? Ano ang meron ako kung walang nanunood? Ito ang mga tanong na inilalayo sa kanila ng siklo. Kaya kapag lumitaw ang katahimikan, yung tunay na katahimikan, nagmamadali silang punuin ito. Pinuputol nila ito. Sinasadya nilang hindi ito unawain. Kahit ano pa yan, huwag lang marinig ang maaaring ibunyag nito. Ikatlong yugto, kapag nabasag na ang pattern. Sa kalaunan, may isang bagay na sumisira sa siklo. Hindi argumento, hindi paghihimagsik, hindi komprontasyon, kundi ang hindi pakikilahok. Nakakatagpo sila ng isang taong hindi tumutugon ayon sa inaasahan. Isang taong hindi sumasalamin ng enerhiya. Isang taong hindi nagmamadaling magpaliwanag o magpakita ng bukas na emosyon. Ang taong ito ay hindi lumalaban sa siklo. Sadyang wala lang siya ron. At suddenly, pumapalya ang sistema. Ang panunukso ay walang reaksyon. Ang paghahanap ng pag-aproba ay hindi bumibili. Ang panlipunang impluensya ay nawawalan ng kapit. At agad dumarating ang hindi komportableng pakiramdam. Dahil ngayon, hindi na maiiwasan ang paghahambing. Ang pagsisikap ay nagmumukhang desperado. Ang lakas ng boses ay nagmumukhang walang kasiguruhan. At ang katahimikan ay nagsisimulang magmukhang kapangyarihan. The labeling defense mechanism. Kapag hindi nauunawaan ng mga tao ang isang bagay, nilalagyan nila ito ng label. Hindi para i-define, ngunit para pahinain ito. Cold, mayabang, detached, kakaiba, anti-social. Ang mga labels ay nagiging panangga ng emosyon. Binabawasan nila ang banta sa pamamagitan ng paggawa rito bilang isang bagay na madaling isantabi. Ngunit sa ilalim ng bawat labels ay iisa ang hindi binibigkas na pagkaunawa. Ang taong ito ay hindi sumusunod sa mga patakaran at wala namang masamang nangyayari sa kanya. Nakakayanig yon dahil pinapahiwatig nitong hindi kailanman sapilitan ang siklo. Sadyang maginhawa lang ito. Ang mga nakakakita ng siklo. May mas maliit na grupo ng mga tao na pinagmamasdan ang lahat ng ito mula sa malayo. Hindi sila mas mataas, hindi sila perpekto, hindi sila manhid sa emosyon. Ngunit meron silang isang malinaw na katangian. Hindi sila natatakot sa sarili nilang mga iniisip. Hindi sila nagmamadaling punuin ng katahimikan dahil hindi sila tinatakot nito. Hindi sila paulit-ulit na nagpapaliwanag dahil hindi nila kailangan ng agarang pag-unawa. Hindi sila humahabol ng pagpapatunay dahil nasagot na nila ang mga tanong na yon. Mabagal silang kumilos, hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil sa linaw. Kaunti silang magsalita, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa eksaktong layunin. May fundamental silang naiintindihan na kapag lumabas ka sa siklo, nawawala ang kompetisyon. Ang kapangyarihang walang performance. Habang ang iba ay nauubos sa pagsisikap na makita, ang mga taong ito ay nananatiling matatag sa kawalan. Habang ang iba ay walang tigil sa pagbibigay ng mga senyales, sila ay nananatiling hindi mabasa. Hindi dahil nagtatago sila,
Ngunit dahil hindi nila nararamdamang may obligasyon silang magbunyag. Ang presensya nila ay hindi humihingi ng pansin, pero nagko-command ito indirectly. May bigat ang kanilang katahimikan dahil hindi ito empty. May pagpipigil, may layunin. Ipinapahiwatig nito ang lalim nang hindi ito ipinagmamalaki. At yon ang nakakapagpabagabag sa mga tao. Dahil ang pagpipigil ay nangangahulugan ng pagpili, at ang pagpili ay nangangahulugan ng kontrol. Bakit nakakailang ang kanilang presensya? Madalas sabihin ng mga tao na hindi nila maipaliwanag. Walang lantad na galit, walang direktang hamon, walang hayagang dominasyon. Pero may mali sa pakiramdam. Hindi kailangan ng taong ito ang pag-aproba. Hindi nila binabago ang sarili para sa kaginhawaan ng iba. Hindi sila tumutugon ng emosyon ayon sa utos. Ibig sabihin, hindi sila madaling kontrolin. Hindi mo mamamanipula ang taong hindi naghahanap ng pagpapatunay. Hindi mo matatakot ang taong hindi nangangailangan ng pagtanggap. Hindi mo mamamadali ang taong hindi natatakot maiwan. Kaya lumilitaw ang pagkailang, at ang pagkailang ay naghahanap ng dahilan. Projection at resentment. Kapag hindi maimpluwensyahan ng mga tao, ipinoproject nila rito ang sarili nilang emosyon. Ang kalmado ay nagiging mapanghusga. Ang distansya ay nagiging mayabang. Ang pagiging independent ay nagiging malamig. Ngunit ito ay mga interpretasyon, hindi mga katotohanan. Ang totoong nangyayari ay pagkakalantad. Ipinapakita ng taong ito kung ano ang maaaring itsura ng buhay kung wala ang siklo. At para sa taong malalim ang pagkakabaon dito, ang refleksyong yon ay parang akusasyon, kahit wala naman talagang ganong intensyon. Bakit parang uncomfortably accurate ito? Dahil nakita mo na itong mangyari. Nakita mo nang bumagsak ang mga maiingay na personalidad sa ilalim ng pressure. Nakita mo nang pumalya ang karisma kapag lumipat na ang atensyon. Nakita mo na kung gaano kabilis nagiging galit ang paghanga kapag hindi na ibabalik ang pagpapatunay. Nakita mo nang kinukutya ang pagpipigil tapos gagayahin lang ito kapag nakita na ang kapangyarihan nito. At sa isang punto, may napansin ka tungkol sa sarili mo. Hindi ka nagmamadali kapag nagmamadali ang iba. Hindi ka nagpapanik kapag nagpapanik ang iba. Hindi ka sumusunod sa galaw dahil lang may nangyayari. Humihinto ka, nag-oobserba ka, nagpapasya ka. Ang pagtayo sa labas ng siklo. Naramdaman mo ang banayad na distansya, kung paanong nagiging kakaiba ang reaksyon ng mga tao sa iyong pagiging kalmado, kung paanong mas mabigat ang katahimikan sa paligid mo kaysa sa ingay ng iba, kung paanong ang kawalan mo ng pagmamadali ang nagpapailang sa iba. Hindi dahil may mali kang ginagawa, ngunit dahil hindi mo ginagawa ang inaasahan. At ang mga inaasahan ang backbone ng siklo. Kapag nakita mo na, hindi mo na makakalimutan. Paglaon, guguho ang ilusyon. Magmumukhang artipisyal ang pagmamadali. Magmumukhang palabas ang ingay. Magmumukhang ensayado ang panik. Mapapansin mo kung gaano karaming usapin ang talagang negosasyon para sa pagpapatunay. Kung gaano karaming opinyon ang pansamantalang panakip. Kung gaano karaming personalidad ang gumuguho kapag walang nanonood. At tahimik mong marirealize ang isang mapanirang katotohanan. Karamihan sa mga tao ay hindi nabubuhay. Minemaintain lang nila yung alignment sa iba. Ang mga taong nakakulong pa rin sa siklo ay hindi ka inaayawan dahil kakaiba ka. Ayaw nila sa'yo dahil pinatutunayan ng mismong pag-iral mo na optional lang ang siklo. At para sa taong itinayo ang buong identity sa hindi kailanman pagtayo ng mag-isa kasama ang sarili niyang mga iniisip, ang pagkaunawang yon ay parang isang banta. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Shai Desirdo. Sabi niya, "Good evening Sir AP. Thanks po sa video mo na ito. Na-experience ko ito last month. Isa rin pala ito sa ginagawa ng isang introvert.
Once cold na ang distansya at nawawala na ang interes ng isang tao, kusang binibigay kung ano ang deserve nila. Ibinabalik ko din yung treatment sa akin. Yung nag-message ako ng importanteng information, tapos 1 day or 2 days walang reply, kahit man lang okay or thumbs up, kahit tag as delivered na ang message. Kaya pinaramdam ko din yung pagiging walang interes sa pag-reply kung sakali. Kaya nilagay ko na siya sa restrictions para wala nang maganap na conversation. Introvert Slayer. Sabi naman ni Marie the Lightworker, relate ako dyan Sir AP. Good evening. Sa sitwasyong naging cold na, marahil ito'y pagod na sa paulit-ulit na karanasan na puno ng negatibo. Para sa akin uunahin ko ang sarili ko at magsiset ako ng boundaries at unti-unting dumistansya na walang drama. Salamat po Sir AP sa magandang episode na to. God bless always. At ayon naman kay Patterson Gals, good evening Sir AP. Sa sitwasyon ko ngayon ay dito ko naintindihan ang lahat kung bakit ayaw nila ang katulad ko kahit mga kapatid at mga kaanak namin. At shoutout din kila Arky Takot, Rebecca Ogata, Cathy, Annalyn Granada, Junjun Perang, Jola Short Video, Bordados TV 101, Kumpares, Lone Survivor Diaz, at kay Rexon Kamatis. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na madali lang ma-re-attract yung mga taong nawawalan na ng interes sa'yo? Panoorin mo sa video na to.